Hello guys, nandito na naman tayo at ito isang napakalaking good news. Aba, no? Nabasa ko na naman sa balita. At tingnan natin na nakakwento rin ito. Kaya ko ito tiningnan sa balita sapagkat tinawagan ako ng ating puting kabayo. Okay, nasabi ng ating puting kabayo, high blood na naman si Inday Sayad, no? At tinawagan ng kanyang mga abogado kung paano raw ang gagawin dito. Sabi ko, teka, abogado ka naman Bakit hindi mo alam ang gagawin dyan? Tsaka kayang-kaya mo yan, di ba? Ito ang sinasabi ko na ang DOJ, sinampahan na ng kaso itong si Inday Sayad. At sinampahan nga si Inday Sayad dito sa RTC ng Quezon City. ng grave threat. Ito naman si Inday Sayad, para ka naman tanga, di ba? May piyansa naman yan. Ano yung katatakot mo? Alam naman namin tatakas kay Inday Sayad, pero huwag ka naman galit-galitan. Pero tingin ko, pinapaasikaso agad ni Inday Sayad yan para makapagpiyansa siya anytime, At yan ang pinababantayan. Iniutosan ni Inday Sayad raw sa kanyang mga abogado na bantayan yan para makapagpiyansa siya sa grave threat na isinampa na sa kanya ng DOJ. Naku po, Rudy, no? So, si Inday Sayad, yan may kaso na naman, no? Pero, dito madali-dali lang sa kanya yan, ano? Alam mo, dalawang bagay lang, no? Ang medyo naging relevant itong pagsasampa ng kaso kay Inday Sayad, ano? Siyempre, ang unang bagay, pinapalakas ng kasong ito ang impeachment case ng Article 4, no, laban sa kanya, no, laban kay Inday Sayad. Sa Article 4 na ito ay yung grave threat. So, nang sampahan siya ng kasong kriminal ng grave threat, wala nang usapin. Wala nang usapin kung siya ba ay nagkasala o siya ba ay ginawa niya ito. Sapagkat maliwanag, nang ikaw ay sampahan ng kasong grave threat, talagang merong reasonable certainty of conviction. So, ibig sabihin, talagang ginawa mo, no? Malakas ang katotohanan na ito ay ginawa mo. So, Inday Sayad, pinagtibay nito ang usapin sa impeachment trial ng Article 4 na talagang ikaw ay may pagkakasala sa grave threat. At ito ay conduct of unbecoming a public official. So, kaya karapat-dapat na ikaw ay ma-impeach. So, ito, sa mga senator judges, ito ay isa sa mga dapat ay pagkukunan ninyo ng referensya sa inyong pagdidesisyon na si Inday Sayad ay legit na nagkasala dahil sinampahan sa korte. So, ito ay isang pagsusog o ito ay isang pagsuporta sa inilalaban ng prosecution, inilalaban ng taong bayan na si Inday Sayad talaga ay nagbanta sa Pangulo to the fact na siya ay sinampahan ng kaso dito sa RTC ng DOJ. Okay. Ang pangalawa, no, bagamat ito ay kayang-kaya at mapapiyansa naman niya, ang pangalawa, nawa ito ay maging hudyat o signal, no, na Congressman Ombudsman Boying, baka naman pagalawin na ang baso sa kasong plunder nitong si Inday Sayad. Isipin mo naunahan ka pa nito samantalang yung plunder, di ba, matagal nang natutulog sa'yo dyan. Matagal nang nasa table mo. Matagal na yung isinampa nila Cielo Magno na plunder case. Dito kala Inday Sayad, plunder at malversation. Dito kay Inday Sayad kasama ang 15 pa. Pagalawin na ang baso. Para sa ganon, makita na natin at masimulan na ang pagtakas ni Inday Sayad. Dahil sa pagtakas nito, at least mawawala na to sa Pilipinas, no? Sapagkat hindi naman ito magpapakulong Siguradong sigurado hindi ito magpapakulong. Ito ay tatakas, no? 100% yan, wala tayong kaduda-duda. Kaya please, Ombudsman, pagalawin na ang baso. Gusto na naming makita na yung plunder case ay umuusad na. Hindi lang rito kay Inday Sayad, pati kay Iyutman, pati dito kay kay Buanggo, pati rito kay kay Manscarpio. Ano nang nangyari? Lahat ay nakapark dyan sa iyong opisina. Ombudsman Remulla, ikaw ay pinapapurihan ko,
ikaw ay pinapalakpakan ko sa mga accomplishments mo. Marami-rami na yan pero baka nakakalimutan mo na itong mga ito, di ba? Pagalawin na ang baso ni Inday Sayad. Ang dami nang nakapark sa'yo. Pati nga kay Sabit Sipon, nakapark na dyan, di ba? Pero ang inuuna mo pa, pinipilit mong yung kila Kong Martin, di ba? Huwag na yan. Kasi nag-retract na nga Nag-retract na yung mga testigo, tapos ipipilit mo pa. Di ba? So mag-focus ka muna, please, pagalawin ang baso dito kay Inday Sayad sapagkat ang taong bayan ay naghihintay. Yung plunder case, matagal na yan Di ba? Na natutulog dyan. So, kung gagalaw ang baso dyan, papalakpakan talaga lalo namin ikaw. Bagamat sabi ko nga sa'yo, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat sa katotohanan, real talk lang, talaga namang marami ka na rin nagawa. At ito naman ay dahil nga sa nanibago ang taong bayan, dahil hindi nasanay ang taong bayan na ang ombudsman ay may ginagawa. Kaya nasasabi namin na marami ka talagang nagawa. Dahil sa galing tayo sa isang ombudsman na inutil, isang ombudsman na sira ulo, isang ombudsman na bayaran na tuta ni Fentaboy na si Martires, di ba? Doon ang pinagdaanan natin. Kaya nga nang ikaw ay nandiriyan at nakita namin ang iyong mga pagkilos, aksyon, may mga nai-demanda, pinapalakpakan ka naman namin, no? Kudos sa'yo dyan sa bagay na yan. Kaya lang, syempre, talagang may hinahanap pa rin kami at kulang pa. Kaya ombudsman, pagalawin ang baso ni Inday Sayad, gusto naming makita na maisampa dyan ang plunder case, no? At makita namin na talagang yan ay tumatakbo na at tumatakas. Sapagkat alam naman namin na yan ay tatakas. Okay? At walang kaduda-duda. Second, total, meron na siya ngayong kaso na anong tawag rito? Yan, yung grave threat na yan, baka naman, pwede na yung pa-issuehan ng PHDO, ng Precautionary Hold Departure Order. Tsaka isama na yan sa lookout bulletin si Sayad. Sapagkat sabi nga ng ating puting kabayo, nag-a-apply na yan, iniahanda na yan anytime soon. Pag lumabas ang plunder dyan, mag-a-apply na yan ng asylum sa France. No? Mag-a-apply na yan ng asylum sa Europe. So, tingnan na. Please, no? Tingnan na. At pa-issuehan na yan ng Precautionary Hold Departure Order, no? At ito pa nga isa hindi natin alam kung uuwi talaga. Kung uuwi pa itong si Lipis Tilipentador. So anyway, pag-usapan natin yan sa ibang content Pero ombudsman, bekene man. Makikisuyo na kami Talagang pakitingnan At pa-issuehan na yan ng hold departure order itong si Precautionary Hold Departure Order. Bagamat hindi pa yan tataka sa kaso niyang grave threat dahil kayang-kaya niyang magpiyansa, sabi nga ng ating puting kabayo, nagalit, uminit ang ulo dahil na sa balitang yan. Pero kayang-kaya ni Sayad piyansaan yan. Pero mas excited kami dun sa plunder, no? Sana lumabas na at sana matapos na yung umabot na kayo sa prelim, no? Wala pa kayo man lang sa prelim, fact-finding pa lang, So, tingnan natin. So, yun lang po, Ombudsman. Bekene men, okay? Sa mga bobong didilis dyan at may sayad na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!